Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 300 pamilya apektado matapos ang sumiklab na sunog sa Port Area, Manila. DICT magpapatupad ng free Wi-Fi sa mga MRT3 stations at tren. Reforma sa provincial rate bilang sagot sa mabigat na trapiko sa Metro Manila, nais isulong sa Kongreso. DepEd nangakong susuportahan at magiging ligtas ang mga gurong magsisilbi sa nalalapit na eleksyon. DA ibinida ang native delicacy ng Cagayan Valley sa buwan ng kalutong Pilipino. Most anticipated rematch, Ayala versus Schwantek, tuloy sa Madrid Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang naitalang 78 volcanic earthquakes pasado alas 3 ng madaling araw kamakailan, bagamat nananatili ito sa alert level 0. Sa kabuuang bilang na ito, 74 rito ay dulot ng rock fracturing, samantalang ang natitirang 4 ay dulot naman ng paggalaw ng mga fluid. Bagamat mahina lang ang pagbuga ng gas ng bulusan, posibleng tumaas ang pressure sa loob ng bulkan na dapat bantayan bilang senyales ng pag-aalboroto ng bulkan. Samantala, ilan pang malalakas na lindol ang naitala ng PHIVOLCS sa ibang bahagi ng bansa. Pinaka-latest na rito ang magnitude 6.3 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental, 4.7 na lindol sa Eastern Samar, 4.5 na lindol sa Ilocos Norte at 3.5 na pagyanig sa La Union. Tectonic ang pinagmula ng lahat ng nabanggit na pagyanig. Magandang balita naman po, pinalaya na at nakauwi na ng bansa ang 8 Pilipinong marinos na sakay ng MT Krishna 1 matapos umanong makapasok ng Malaysia ng walang passport at valid na dokumento. Itinuturing itong immigration law offense sa bansang Malaysia, kung kaya't pansamantalang ikinulong ng Royal Malaysian Police Authorities ang mga Pinoy kasama ang 12 Indians na crew member rin ng barko. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng Department of Migrant Workers ukol sa nangyari. Higit lalo at napag-alamang nauna nang nakalaya ang sangkot o may kasalanan sa naturang insidente. Tinataya namang 300 pamilya o 1,000 katao ang apektado matapos sumiklab ang sunog sa Port Area, Manila. Bandang alas 12 ng hating gabi nitong Miyerkules nang sumiklab ang apoy na umabot sa ikalimang alarma. Sa sobrang lakas ng apoy, 25 bumbero ang kinailangan para maapula ang apoy. Bandang 5:30 AM nang maituring na kontrolado na ang sitwasyon. Samantala, magpapatupad ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi coverage sa lahat ng mga istasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3, kabilang ang planong palawakin ito sa loob mismo ng tren. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa mga major telecommunications providers sa pagpapatupad nito at pagsasaayos ng signal infrastructure. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mararanasan umano sa Mayo ang inisyal na pagbabago habang ang internet speed naman ay patuloy na lalakas sa mga susunod na buwan. Samantala, ang pagpapalawak naman ng free Wi-Fi sa LRT1 at LRT2 ay kasalukuyan pang pinag-aaralan. Heads up sa ating astronomy enthusiast dahil isang pambihirang phenomenon ang aabangan natin ngayong gabi. Masasaksihan sa Pilipinas ang Lyrids meteor shower na isa sa pinakamatandang meteor showers na nadiskubre mahigit
2,700 years na ang nakalilipas. Ang mga Lyrid ay kilala sa kanilang mabilis at maliwanag na meteors. Kaya nito makabuo ng hanggang 18 meteors kada oras sa kalangitan. Magaganap ito mamayang alas 12 ng hating gabi, oras sa Pilipinas. Susunod sa News Force. BOC pinuksa ang higit sa 3 bilyong piso na illegal vape products bunsod ng anti-smuggling campaign. MMDA puspusa ng pagsasagawa ng road operations sa Metro Manila. Reforma sa provincial rate bilang sagot sa mabigat na trapiko sa Metro Manila nais isulong sa Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.